Sa pagpasok, kailangan ng report araw-araw. Nalimot ng isang beses, multa $10. Maliit ng isang minuto, multa $10. Kung iinom ng tubig, kailangan magpaalam. Oras ng kain sa labas, bawal lampas kalahating oras. Oras sa banyo, bawal lampas 5 minuto. O multa ng $5. Grabe, walang puso talaga. Mga kapitalismong walang puso. Opo, itong mga siguristang boss, parang hindi tao ang empleyado. Pero iba ang kumpanya natin. Weekend off, walang overtime. Walang pasok kapag holiday. Kumpanyang may puso. Bihira na ngayon yan. Sayang nga lang, ang kumpanya natin malapit ng malugi. Ako si Marisol Lazo, taga San Pedro Province, isang probinsyanang nag-aral at tunay na anak ng mayamang pamilya. Matapos makapasa sa UPCA at magka-residency sa Manila, nakilala at nagtagumpay. Itinatag ko ang sariling kumpanya. Noong una, tuloy-tuloy ang paglago ng negosyo. Masaya ang mga empleyado. Maayos ang lahat, pero nung nakaraang taon, biglang bumagsak ang kita, umalis ang mga partners sa negosyo. Sunod-sunod ang pagkalugi ng kumpanya hanggang sa tuluyan ng malapit magsara. Boss Marisol, kapag nagsara ang kumpanya, saan pa kami hahanap ng mataas ang sahod, konti ang trabaho, walang stress at mabait pang boss? Tama po, Boss Marisol. Mukhang ganun din ang lagay sa ibang kumpanya. Kung ikukumpara ang kumpanya natin, ay parang paraiso. Boss, matagal na akong sumusunod sa'yo. Kapag magsimula ka ulit, pwede akong sumama. Ay, hindi na ako magsisimula ulit. Di ko hahayaang magsara ang kumpanya natin. Pero tama mga hinala nyo, may ilang kumpanyang nagkaisa para siraan tayo. At nasa likod nila ang Severino Corporation. Malaking korporasyon po yun. Siguradong hindi natin sila kayang talunin. Dati ang pamilya ni Isabel Severino, parang nasa teleserye lang. Ang mga tao sa main Severino residence, ganun din kaya. Boss? Boss, pagpasok nila sabi, gusto kayong makita. Hindi na po ako nakapagsabi kasi pumasok na sila. Miss Lynn, asawa ko. Pakiusap, pumunta ka rito. Don, kahit 21st century na, may ganun pa rin tawag. Pwede pong itanong, sino po ang Don na tinutukoy nyo? Siya, ang chairman ng Sue Group. Boss, yun ba ang Severino Corporation na naninira sa atin? Bakit nila ako hinahanap? Hinihiling ng master ang iyong pagbabalik upang pamunuan ng Sue Group. Miss Lazo, dito po tayo. Miss Lazo, maupo muna po kayo. Tatawagin ko na po si Don Severino. Sige po. Ipapamana sa akin ang Severino Corporation. Hindi ako makapaniwalang si Don Severino ay ganito kabait. Fernando Severino, kasalukuyang CEO ng Severino Corporation. Panganay na anak ng pamilyang Severino, mature at mahinahon, magaling na strategies, mukhang mahusay. Grace, teka lang. Oh, yung pala si Fernando Severino. Ilang beses ko bang sinabi, tandaan mo kung sino ka. Ano ba ako sa paningin mo? Ayos silang laruan na pwede mong baliwalain. Grace, tumawid ka na sa linya. Naiintindihan ko na. San banda mahinahon si Fernando Severino? Sa tingin ko parang isang CEO na puro galit, walang kwenta. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Ako po si Marisol Lazo. Pinatawag po ako ni Don Severino. Tatay ko? Bakit naman papayag si tatay na pumasok ang isang tulad mo dito? Diego, isa na namang babae na pinulot mo sa kung saan. Anong babae? Sabi ko na nga ipinatawag ako ni Don Severino. Ha? Pinuntahan mo talaga dito sa bahay? Tingnan ko nga kung sino tong walang hiya. Si Diego Severino to. Sikat sa Metro Manila. Mahilig mang ape. Spoiled brat. Di ko akalaing ganito pala trato ng mga Severino sa bisita. Kung ganito lang naman, aalis na lang ako. Sandali lang po, Miss Lazo. Don Severino,
Paumanhin po talaga. Medyo pagod po ako nitong mga nakaraang araw. Kaya naman ako'y nakatulog at hindi ko inasahang mahuhuli ako. Akala ko aalis na ako saka pa siya dumating. Ang galing ng timing ng tulog niya. Marisol, ngayon, ang dahilan kung bakit kayo pinatawag dito. Sinabi na ba sa'yo ng katiwala? Opo, sinabi na po. Ano ang sagot mo? Don Severino, may 3 anak po kayo. Pero ako at ang Severino Corporation ay walang koneksyon. Bakit niyo po inaalok sa akin to? Ipapamanang kumpanya? Ama, bakit hindi niyo po ako sinabihan tungkol dito? Ama, nababalo na ba kayo? Hindi naman natin siya kamag-anak. Anong karapatan niya? Sinong nagsabing hindi miyembro si Miss Lazo ng pamilyang Severino? Baka si Marisol Lazo na ito ang tinago ni Don Severino, anak niya sa labas. Pagdating nga pala, totoong pamilya nga tayo. Noong ikaw ay nasa San Pedro Province, hinanap at dinala sa Metro Manila, pinangasiwaan mo ang Severino Corporation. Bakit pinangasiwaan ko ang Severino branch? Ang pinagmula ng Lazo Holdings mo, hindi ba ang sangay ng Severino Corporation? Kaya pala ikaw ang hinahanap ng Severino branch, ang tunay na anak na babae. Kaya pala isa kang probinsyano, kinuha lang mula sa bundok. Lazo, alam mo ba, huwag kang mapangmata. Ilang tao ang gustong makisama sa pamilyang Severino. Ikaw at ang Lazo Holdings mo na nakasama sa pamilyang Severino. Iyon ay malaking karangalan mo. Mukhang nagkakamali kayo Sinabi mo rin kanina na akin ang Lazo Holdings. Anong koneksyon nun sa pamilyang Severino at ang Lazo Holdings? Ako, si Marisol Lazo. Mula sa wala ang nagtatag niyan. Naintindihan niyo ba? Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi dahil sa Severino branch na kumuha sa'yo sa San Pedro Province, binigyan ka ng resources sa Metro Manila, paano mo nagawa sa loob ng ilang taon na magtayo ng sarili mong kumpanya? Ang simple naman. Ang bobo naman ng isip mo. Hindi ba si Fernando ang CEO? Kung ganyan lang utak mo, paano ka naging CEO? Tama. Aaminin ko, kung di ako hinanap ng Severino noon, di ako magkakaroon ng residency sa Manila at makakapag-aral sa pinakamagandang paaralan. Buti alam mo. Pero hanggang dun lang yon. Halimbawa si Isabel Severino, ang pinakamalaking impluwensya sa akin, ang residency sa Manila at mga resources sa edukasyon nasa kanya na pagkapanganak. Pero ano nangyari? Ako ang naging tapon sa board exam. Hindi siya. Ako ang nagtatag sa Lazo Holdings at kumuha sa Severino branch. Hindi siya. Tama, aaminin ko. Ang pagbalik ko sa pamilyang Severino ay isang pagkakataon. Pero ako ang humawak sa pagkakataong yon at nagpabago ng buhay ko. At yung tinatawag mong resources sa Manila, yun lang ang pumigil sa akin na gumawa ng mas maling landas. At kahit wala ang lahat ng yon, ako, si Marisol Lazo, kaya makuha ang lahat ng gusto ko. Sa simula pa lang, hindi nila planong tratuhin ako ng maayos. Kung wala akong prinsipyo, baka noon pa man naubos na ako hanggang sa wala nang matira. Kahit anong mangyari, wala na, malulugi na ang kumpanya mo. Dahil ba sa pagiging incompetent mo? Tama, huwag mong gamitin ang pagiging incompetent mo para maghanap ng dahilan. Fine, kayo na lang ang mag-usap ng gusto nyo. May gin ba kayo ng pagiging plastic? Bakit bawat isa sa inyo parang hindi marunong umintindi ng tao? Marisol, ang aking mga anak, hindi nila sinasadya yon. Wala pong kailangan ipaliwanag doon, Severino. Alam kong hindi niyo ako pinapahalagahan, pero hindi ko rin naman hinihiling na pahalagahan niyo ako. Pero ako ay tunay na naniniwala na si Marisol ay mahusay at tayo ay pamilya pa rin. Ako ay may buong pusong pagtitiwala na inaaniyahan kita, Marisol, na pamunuan ng Severino Corporation. Peking tao, kung may tunay kang pagtitiwala, bakit wala ka man lang imik kanina? Kung ikaw ay totoo, bakit kailangan mo pang sirain ng aking kumpanya? Alam ko nais mo ang aking kakayahan. Pero dahil masyado ako matapang, kaya nais mong malugi muna ang aking kumpanya para makumbinsi akong sumama sa Severino Corporation. Tama ba? Marisol, talagang talentado kang tao. Napakatalino. Pero pasensya na, ayokong sumali. May sarili akong kumpanya. Mababait ang mga empleyado ko. Ayoko silang iwan. Bukod pa rito, hindi ako sanay magtrabaho para sa iba. Ang kumpanya mo ay malapit ng bumagsak. Ang Severino Corporation ang pinakaangkop na lugar para sa'yo. Talaga bang tatanggihan mo? Sabi mo malapit ng bumagsak pero hindi pa naman bumagsak, 'di ba? Bukod pa rito, bago ako pumunta dito ngayon, medyo kinakabahan ako. Ngunit di ko inakala na pagtapos ng pag-uusap natin, sigurado ako na hindi magsasara ang kumpanya ko. Kung gayon, wala na kayong masabi pa. Aalis na ako. Kailangan ko pa mag-isip tungkol sa kumpanya ko kung paano to ibabangon muli. Paalam. Kung ayaw mong tanggapin ang kababaang loob ko, huwag mo akong sisisihin kung magiging matigas ako.
Mga mayayamang pamilya, magmana ng kumpanya. Parang bigay lang ng langit, hindi ako maniniwala. Uy, nagpapanggap ka na bangga? Sige, Alamin mo ang iyong lugar. ano ba ako sa paningin mo? Ay isang pampalipas oras? Si Fernando ang nag-utos sa'yo, diba? Pamilyang Severino, kahit gantong paraan kumikita. Ang tiyan ko, sobrang sakit. Okay ka lang? Hatid na kita sa ospital. Tara na. Mag-iingat ka. Pamilyang Severino pala, may ikatlong anak pa pala. Rafael Severino, na aksidente raw siya dati, kaya may kapansanan ang mga paa niya. Mukha siyang malungkot at hindi gaanong close sa pamilya. Paano ba magpalaki ng anak ang mayayaman? Bakit lahat sila parang hindi normal? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Salamat po. Walang anuman, maliit na bagay lang. Kung okay ka na, aalis na ako. Oo nga pala. Sinabi ng doktor na buntis ka. Alagaan mo ang sarili mo. Magpahinga ka na mabuti Hindi mo ba talaga alam na buntis ka? Uy, bakit ka umiiyak? Hindi ba magandang balita ang pagbubuntis? Hindi ka ba planong pakasalan ni Fernando? Tama naman siya. Dapat alam ko ang katayuan ko. Di ako nababagay sa kanya. Okay ka lang? Hindi ba kayo magkasintahan? Anong hindi karapat dapat dyan? Sandali lang. Hindi ba talaga kayo magkasintahan? Ako ang kanyang sekretarya. At siya rin ang aking kasintahan. Sekretarya at kasintahan? May sweldo ka ba at bayad ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Wala kang sahod at kontribusyon? Anong klaseng sekretarya ka nun? Sabi ni Fernando, manatili lang ako sa tabi niya at hindi na gumawa ng iba. Regalo niya raw sa akin ng pagiging sekretarya. Kaya pala si Fernando, hindi lang corny na CEO, kundi isa ring kapitalista. Grace! Grace, sinadya mo lang magkasugat ng bahagya para mapunta sa ospital at makiramay ako sa'yo. Mas mabuting itago mo na lang masama mong intensyon. Hindi ko ginawa yun. Parang di naman kita pinatawag dito, di Ikaw ba? pa ang may ganang magsabi niyan. Alam mo ba nga ang ospital na ito ay pag-aari ng Severino Corporation at sinadya mong pumunta rito? Hindi ba para lang makita ako? Ang negosyo ng pamilyang Severino ay malawak din pala. Pasensya na, ako ang naghatid sa kanya dito. Di ko alam na... Gaya ng dati. Tanggapin mo ang iyong katayuan. Pakinggan mo ako, Fernando. Simula na pumasok ka rito, ni hindi ka man lang nag-alala sa akin. Ando ba talaga ako sa'yo? Hindi naman. Bakit ba nagsimula na naman silang magdrama? Boss, bakit di ka pa bumabalik? Di mo ba talaga kami iiwan para magmana ng kayamanan? Babalik ako sa opisina mamaya. Ang mundong to, parang isang malaking teleserye lang. Mukhang di pa matatapos ang kanilang drama. Huwag ka nang mag-artista. Ito ang bill ng ospital. Huwag kalimutang bayaran. Boss, hindi mo ba talaga babalikan ng Severino Corporation? Huwag po, boss. Huwag po, boss. Huwag. Sinong nagsabing gusto kong manahin ng Severino Corp? Pero, yun po ang Severino Corporation, ang sikat na malaking korporasyon sa Manila City. Boss, hindi po ba kayo naakit kahit konti? Kung naakit man ako. Oo, medyo. Pero walang libreng tanghalian sa mundo. Hula ko si Don Severino ay walang mabuting intensyon. Eh di magsasara ang kumpanya natin. Boss, kung tumanggi kayo sa Severino Corp, lalo lang nala tayong babantayan. Huwag naman, ayoko maghanap ng ibang trabaho. Boss, huwag naman po. Huwag kayo magpanik, magtiwala lang kayo. Nandito ako, hindi magsasara ang kumpanya. Di ko hahayaang mapunta kayo sa ibang kumpanya. Nasa harap nyo ngayon ang proposal para sa Majestic Enterprises. Kung makukuha natin ang proyektong ito, may pag-asa pa ang kumpanya natin. Pero dati, hindi pa tayo nakikipagtulungan sa Majestic Enterprises. Balita ko si Mr. Zamora ang may-ari ng kumpanya. Medyo kakaiba raw ang ugali. Tutulong ba to sa atin? Dahil nga kakaiba ang ugali ng may-ari. Di sila nag-partner sa atin at maging sa Severino Corporation. Kung makikipagkasundo tayo, makakawala na tayo sa kanilang paniniktik at makakapagtrabaho pa tayo rito. Tama. Sige, okay na. Kaya natin to. Ipakita natin ang ating kakayahan. Kapag okay na, ako mismo ang pupunta kay Mr. Zamora para makipag-usap. Sige po. Sige po.
Fernando, may proyekto ang Majestic Enterprises. Kailangan kausapin sila para makuha ang proyekto. Kinakausap kita. Tatay, anong ibig niyo sabihin kaninang umaga? Ibibigay niyo ba ang Severino Corporation sa babaeng yun? Ikaw ang presidente ng Severino Corporation. Kailangan mong maging profesional. Ibibigay niyo na nga ba ang kumpanya sa iba? Ano pang silbi ng pagiging presidente ko? Tungkol sa dahilan, sasabihin ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Ang trabaho mo ngayon ay pumunta sa Majestic Enterprises at agawin ang proyekto kay Marisol Lazo. Agawin mo ito. Marisol Lazo? Tama. Ngayon nasa kumpanyang yan sila at nag-uusap. Kung pupunta ka roon at maagaw mo ang proyekto sa kanya, magagawa mo ba yun? Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Maganda ang proposal. Salamat sa pagsisikap at pagpupuyat para dito. Sabihin sa HR, lahat ng kasali dito ay makakatanggap ng 3 araw na may bayad. Kung makuha natin ang proyekto at magtagumpay tayo, dodoblehin ko ang sahod nyo ngayong buwan. Sige po, ipapaalam ko na sa kanila. Ang project na to ay bagay na bagay sa serbisyong inaalok natin. Basta walang problema, ang partnership na to ay siguradong matutuloy. Fernando Severino, bakit siya nandito? Hindi ba't ang kumpanya nila hindi nakikipag-ugnayan sa Majestic Enterprises? Marisol Lazo, siguradong uuwi kang walang dala ngayon. May problema ba siya sa ulo? Nandito ako para kausapin si Mr. Zamora tungkol sa partnership. Kung matuloy man to o hindi, wala sa'yo ang desisyon. Kakapasok lang. Ako rin. Pero mukhang wala kang dala na hindi ka man lang nagdala ng proposal. Alam mo ba kung anong partnership yan? Sigurado akong kahit anong partnership yan, siguradong walang pipili ng maliit na kumpanya kesa sa pamilyang Severino. Ah, so mayabang ka lang pala. Ganun ba? E di magpatuloy ka sa pag-iisip niyan. Kakausapin ko si Mr. Zamora tungkol sa partnership. Uy, ang opisina ni Mr. Zamora ay nasa kabilang side. Yung dinadaanan mo, CR lang yan. Gusto ko lang naman pumunta sa CR. Anong problema? Kung masaya ka, sige lang. Punyeta ka, Marisol Lazo. Inaasahan ko ang partnership natin. Ang yabang naman ng lalaking to. Fernando Severino, bawal ang magyosi sa loob. Hindi mo ba alam? Pasensya na. Sa kumpanya namin, walang bawal-bawal. Ano? Sa'yo ba to? Hindi ka nagbabawal? Hindi mo ba napapansin na umiiwas na sa'yo lahat? Akala mo yata ikaw yung CEO sa teleserye. Bakit mo tinapon ng basura? Walang modo talaga. Boss, inamin po ninyo. Salamat. Huwag kalimutan ng resibo para ma-reimburse sa accounting. Boss, kamusta na? Pumayag ba si Mr. Zamora na ma-partner sa atin? Kailangan ng proposal sa pag-partner. Maging partner ng Severino, isang malaking pabor na sa'yo. Huwag ka makulit. Zamora, bibigyan kita ng 3 araw para magsisi. Kung hindi, ipaparamdam ko sa'yong sumasalungat sa pamilyang Severino. Si Fernando Severino, talagang di ako binigo sa ugali niya. Boss, si Fernando Severino na yan. Talaga bang presidente talaga siya? Yung mga sinabi niya kanina. Parang may diferensya yata siya sa pag-iisip. Hindi ko alam kung may diferensya siya, pero ang alam ko, sigurado na ang pakikipagtulungan natin kay Mr. Zamora. Mr. Zamora, okay lang po ba kayo? President Lazo, bakit hindi pa po kayo umuwi? Sa totoo lang po, Mr. Zamora, napakahalaga ng project na to sa kumpanya namin. Kung wala ang tiyak na sagot mo, hindi ako mapapanatag. President Lazo, bago pa man ito, may kaunti na akong nalalaman tungkol sa'yo. Alam kong ikaw ay napakabuting tao. Ang inyong proposal ay nabasa ko na. At kitang-kita ko ang inyong pagsisikap. Kaya, ang ibig niyong sabihin, Good partnership. salamat Mr. Zamora, di po namin kayo bibiguin. Sana magtulungan tayo ng matagal. Boss, kamusta na? Nakuha ba natin ang proyekto? Hindi naman siguro ang kumpanya natin. Maghahanda na ba magsara? Ayoko na magbasa ng resume. Yung Majestic na maliit lang, nakuha natin. Ayun! Sulit! Sinabi ko na, di ko kayo hahayaang mapunta sa ibang mapagsamantalang boss. Sinabi ko rin na kapag nakuha ang proyektong to, doble ang bonus ng lahat. Wow! Uy, boss!
Susunod po ako sa inyo habang buhay. Tagapagtanggol ka talaga namin mga empleyado. Magtrabaho lang kayo na maayos. Di ko kayo papabayaang magdusa. 3 araw na. Nagsisi na ba si Zamora? President Severino, yung kumpanyang yon ay nakipag-partner na kay Marisol Lasso. Ano? Ang kapal na mukha ng Zamora na yan! Teka lang po. Sinabihan ko na siya na mag-isip pero nakipagtulungan pa rin kay Marisol. Ihanda ang sasakyan, pupuntahan natin sila. Apo. Ikaw ang sumagot. Anong sasabihin ko sa chairman? Sabihin mong maayos ang lahat. Busy ako. Kailangan po ba kitang turuan? Apo. Zamora! Ang tapang mong suway ng utos ko at makipagtulungan kay Marisol Lasso? Alam mo ba ang kahihinat na ng paglampas sa akin? Ha? Uutusan kita itigil ang partnership ninyo kay Marisol Lasso. Kung hindi, ang panglalait sa pamilyang Severino hindi mo kakayanin! Anong nakakatawa? Marisol Lasso, bakit ka nandito? Nasaan si Zamora? Sumasakit daw ulo ni Mr. Zamora kapag nakikita ka. Kaya ako nalang nakipagkita sa'yo. Don Fernando, ang laki-laki ng Severino Corporation nyo. Nagbabanta pa kayo sa negosyo? Kung hindi mo alam, akala mo nasa panahon pa tayo ng mga oligarko. Kapag nag-utos lang si President Severino, lahat daw ay magmamadaling makipagtulungan sa inyo. Marisol Lasso, nakakainis ka! Don Fernando, hindi ka nagpadala ng mga veterano para agawin ang proyekto ko. Kundi ang bobo mong anak. May problema ka ba? Tumahimik ka! Manahimik ka! Fernando Severino, umalis ka dito agad. Tignan mo lang. Sige, nandito lang ako. Itong si Don Severino, iba ang sinasabi sa harap, iba naman ang ginagawa sa likod. Pero, bakit niya ako pinipilit na kunin ng Severino Corporation? Umalis na po siya. Umalis na, pinaalis ko na siya. Ay, maraming salamat po sa inyo. Itong si President Severino kasi tuwing naririnig ko ang pangalan niya, sumasakit ang ulo ko. Sino man namang pupunta sa negosasyon na walang dalang dokumento? Walang dala-dala, puro salita lang. Dumating lang tapos nagutos agad. At saka, ang negosyo ng kumpanya ko ay walang kinalaman sa kanya. Hindi nga magkaugnay. Hindi ko alam ang pag-uusapan namin. Naintindihan ko po. Yung mga Severino, may diferensya sa utak. Kung manggulo po sila ulit sa inyo, tawagan niyo lang ako. Akong bahala sa kanila. Medyo sanay na ako. Sige po. Ako, magpapaalam na po. Walang anuman. Kung wala na pong iba, aalis na po ako. Sandali lang. President Lasso, ngayon nandito ka na, mayroon pa akong ibang bagay. Ano po yon? Ito, proyekto sa Quezon City. Sa kumpanya ng kaibigan ko to. Tignan mo. Interesado ka ba? Pwede po. Yung project po sa QC, marami na kami nagawa niyan. Wala pong problema. Sige. Kung ganun, maraming salamat. Pero Mr. Zamora, pwede po bang itanong, bakit tumulong sa akin? Ngayon pa lang naman tayo unang nagtrabaho at binigyan niyo agad ako ng malaking proyekto. Magkababayan naman tayo. Kung makakatulong, tutulong ako. Taga San Pedro Province din po ba kayo? Oo. Yung mga pinagdaanan mo noon, nabalitaan ko na. Matapos kang tanggapin ng pamilya mo, lumipat ka mula San Pedro patungo Metro Manila. Kahit hindi ka tanggap ng iyong kamag-anak, sa sarili mong sipag at tiyaga, naging top-notcher ka sa Metro Manila. Hindi biro yon. President Lasso, ikaw, ang pride ng San Pedro Province. Matagal na pong nakaraan yon. Napaka-humble mo naman. Narinig ko sa mga empleyado ko na madali silang kausap ng team mo. Napakabisa ng komunikasyon. Ibig sabihin lang, yung team mo ay masisipag at mapagkakatiwalaan. Kapag ibinigay ko sa iyo ang proyekto, panatag ako. Siyempre naman po, ang mga empleyado ko buong puso sa kumpanya. Minsan nga, sila ang mas nag-aalala sa kumpanya kaysa sa akin. Talaga? Mukhang si President Lasso, pagdating sa team, may espesyal kang paraan. Wala naman pong espesyal. Nakikisama lang po ako ng maayos sa kanila at ang mga empleyado mabait din sa akin. Ginagantihan lang nila ang pagmamahal ko. Mga pare, mga mare, tignan nyo to. Lapit kayo. Tignan nyo ano to. Ito ba ay bagong proyekto? Boss, kapag nakakuha tayo ng proyekto, ang kumpanya natin ay mas lalago ang kita. Yung bonus namin sa susunod na buwan, dodoble din ba? Hindi nyo makukuha ang proyekto. Bakit? Hindi pa nga kami nagsisimula dahil nakuha ko na. Wow! Boss, tahimik ka lang pala pero astig. Yung proyektong to at yung kay Mr. Zamora, magkasing laki ba? Parang nabuhay muli ang kumpanya natin at ngayon sobrang sigla na.
Kapag nakuha natin to, tuluyan na tayong aangat. Hindi na tayo basta mawawalan ng trabaho. Wow, ayos. Pero maghahanap kaya ng gulo ang pamilyang Severino? Kasi noon pa man, sila na ang nangaapi sa kumpanya natin. Dati, naloko na tayo ng mga Severino. Walang ideya na sila pala gumagawa ng kalokohan sa atin. Ngunit hindi na natin hahayaan yon. Lalo na sa mga genetic na utak ng pamilyang Severino. Wala tayong dapat ikatakot. Gusto mo ba akong lubos na hiyain? Pa, wag po kayong magalit. Tumahimik ka! Pa, bakit niyo ako sinampat? Si Kuya Fernando na wala ng project, hindi naman ako may kasalanan. Mas malala ka pa sa kuya mo! Araw-araw, puro laro at kain lang ang alam mo. Ni hindi ka makatulong sa kumpanya. Wala ka talagang kwenta! Pa, wag po kayong magalit. Nagkamali po ako ngayon. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Tama na, tama na! Yung babaeng si Marisol Lazo ay di basta-basta. Huwag ka nang pumunta at manggulo sa kanya. Manatili ka sa kumpanya at tumahimik. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Pa, tama na! Final lang desisyon ko. Bakit ka nandito? Nabalitaan ko may problema sa kumpanya. Kumpanya? Wala kang pakialam dyan. Huwag kang makialam. Ako si Don Severino. Bakit puro walang kwenta ang mga anak ko? Wala na. Ba talagang magpapatuloy ng Severino Corporation? Ano bang kulang ko sa dalawang bobo na to? Kuya Fernando, Kuya Isabel, ang tatagal naman ng mga ulo nyo. Bakit kayo nandito? Hindi ka naghahanap ng may-ari ng anting mo? Kuya Isabel, ilang beses ko nang sinabi, siya ang tagapagligtas ko. Yung sinabi mo kanina, anong ibig sabihin nun? Alam mo ba, noong isang araw inimbita ni Papa si Marisol sa bahay. Sinabi niya ng harapan na siya ang magmamana ng Severino Corporation. Sayang, tinanggihan niya raw. Pero si Papa, pinakuha pa sa akin ang proyekto ni Marisol Lazo. Pero kuya, natalo ka nga. Sa tingin mo ngayon, sa paningin ni Papa, ikaw at si Marisol Lazo, sino ang karapat dapat mamuno sa Severino Corp? Kuya, hindi ko inakala darating ang araw na ito. Di ba paborito ka lagi ni Papa? Kuya Isabel, huwag kang masyadong matuwa. Sakaling si Marisol Lazo ang mamuno, mapupunta sa pamilya Lazo ang kumpanya. Matatapos ng maliligayang araw natin. Si Papa kasi matigas ang ulo, walang nakakapigil. Kailangan nating sirain si Marisol Lazo para mawala siya sa isip ni Papa. Tama ka, kuya. Alam mo ba, yung kumpanya ni Marisol Lazo ay may proyekto sa Quezon City. Kung si kuya ang makakuha ng proyekto ngayon, hindi ko akalain na matalino ka rin pala. Anong silbi ng talino mo? Pilay ka pa rin naman. President, yung sa Quezon City, nag-email na pinagpaliban ng meeting. Bakit pinagpaliban? Hanggang kailan? Hindi naman sinabi. Chairman Severino, Nabasa ko, may malakas na ulan sa Quezon City. Baka dahil sa panahon kaya pinareschedule. Alam ko na ang dahilan. Anong ginagawa ni Fernando dito? Di naman siya. Gusto na naman niyang agawin ng proyekto ko. Narinig ko, magko-collaborate kayo sa Lazo Holdings ni Marisol. Kilala niyo po si President Lazo? Siya po ay ang pinakasikat na bagong negosyante sa Metro Manila. Tanggihan niyo siya, partner na lang tayo sa Severino Corp. Sandali lang, bago ka makipag-usap, Fernando. Hindi ka man lang nag-research. Ako na mismo pumirma ng kontrata sa may-ari ng kumpanya. Ngayon nandito lang ako para pag-usapan ng mga detalye. Hindi. Gusto ko! Oo naman gusto ko. Makatrabaho ang pamilyang Severino. Malaking katakalan niya para sa kumpanya namin. Kapag nalaman ng boss ko na nakipag-partner ako sa mga Severino, tataas ng posisyon at sweldo ko. Akit na talaga ako. Ganyan dapat yan. Sinabi ko, walang utang na loob si Zamora. Makipagsosyo sa Severino Corporation, pabornahin sa kanila. Sige, ituloy na natin yan. Apo, Sinong nagsabi may napagkasunduan na? President Lazo, bakit po kayo nandito? Hindi ba ako ang nagutos na ipagliban ang meeting na ito? Lumabas ka muna. Ako nang bahala rito. Fernando, gusto mo na namang agawin ng proyekto ko, di ba? Nakalimutan mo na ba ang natutunan mo noon? Yung nakaraan ay aksidente lang. Nakikita mo ba to? Ito ang resulta ng pagsuway sa akin at sa pamilyang Severino. Mr. President, pwede bang humarap ka sa akin na kausapin ako? Parang wala namang kakaiba sa drawing na to. Ano ba yung tinitignan mo dyan? Marisol, gusto mo ang proyekto? Pwede naman. Basta ikaw. Teka lang, hindi niya sasabihin yun, di ba? Sana naman hindi. Si Fernando ay nasa tamang edad na. Dapat tapos na siya sa pagiging manyak. Lumuhod ka. Magpakumbaba ka at humingi ka ng tawad. Tama nga, masyado ko yatang tinaas ang tingin ko sa kanya. Kung magpapakumbaba ka at hihingi ng tawad, ituturing ko na lang ito na parang walang nangyari. Kunin mo na lang ang proyekto. Bakit ba ako nandito?
Totoo pa ba ang mundong to? Bakit? Ayaw mo? Kung ganun, ako na lang. Pwede bang magtanong? Hawakan mo ang likod ng ulo mo. Bakit? May sobra at manipis ka bang tarintas? Wala. Anong ibig mo sabihin? Akala mo yata isa kang emperor dahil mahilig ka magpaluhod? Bakit ganyan ugali mo? Ang mga mayayaman ba di na nag-aaral ng basic education? Ang lakas ng loob mo kasi rin ako. Kalimutan mo na ang proyekto sa Quezon City. Tungkol sa project na yon, nakausap ko na online ng kanilang boss. Napirmahan na ang e-contra. Pumunta lang ako rito ngayon para ayusin ang ilang detalye. Yung project manager na kausap mo? Project manager lang siya, hindi siya ang boss. Lalo't nagtago siya sa kanyang boss at nakipag-usap sa'yo ng palihim. Labag yun sa kontrata. At swerte lang kanina na may recording ako. Naipadala ko na sa kanilang boss. Malamang tanggal na siya sa kanyang trabaho. Kung gusto mo siyang kunin sa kumpanya mo, pwede naman. Kanina kasi mukhang nagkasundo naman kayo. Marisol! Andito lang ako, President Severino. Susunod na makipag-usap kayo ng partnership. Alamin niyo muna kung sino ang totoong boss. Baka masayang lang ang effort niyo. Marisol! Bye-bye. Joy, nakauwi na ako. Uy, andyan ka na. Nakapaghanda na ako ng pagkain. Maghugas ka na ng kamay, kakain na tayo. Wow, ang dami, ang sasarap. May surprise pa. Tada, yung paborito mong sweet and sour spare ribs. Kain na. Oo nga pala. Nabalitaan ko sa mga empleyado mo. Nung isang araw, si Don Severino ay nag-alok na ipamana sa iyo ang kumpanya. Bakit daw ayaw mo? Siyempre ayaw ko. Hindi yan katulad ng pagkakilala natin sa kanya dati. Tsaka alam kong may masama siyang balak. Pero wala akong ebidensya. Tama ka? Okay lang yan. Huwag mo isipin yan. Kain na tayo. Ang mahalaga, kumain tayo ng mabuti. Oo nga pala. Sinabi ni Director sa akin na bumisita daw tayo sa orphanage dahil miss na tayo ng mga bata. Kapag naayos ko na lahat ng kailangan sa kumpanya, saka tayo babalik. Sige. Masama raw ang pakiramdam ni tatay nagpapagamot sa ibang bansa. Konti lang ang inom mo. Lumayas ka! Kailan pa naging karapatan mong sabihan ako? Anong gagawin ko? Kuya, gusto sana niyang kunin ang proyekto ni Marisol. Pero natalo siya. Nagtatampo yata yun. Mag-ingat ka, baka ikaw naman ang target niya. Yang si kuya, walang kwenta. Hindi niya kayang talunin ng isang babae. Oo nga. Kung magpapatuloy ito, ang Severino Corporation mapupunta kay Marisol. Nag-iilusyon siya! Makikipag-agawan sa akin ng mana. Tuturuan ko siya ng leksyon. Boss, aalis ba kayo? Hindi ba si Engineer De La Cruz ang katuwang natin sa proyektong to? Kailangan ko puntahan ng site. Si Engineer De La Cruz naman hindi na bago sa atin. Dapat naman walang problema. Mas maganda ng sigurado kaysa magsisi. Kailangan natin panindigan to. At saka, kung may problema sa kumpanya, tawagan mo lang ako. Opo, sige. Maayos naman po ang lahat dito. Basta walang harang sa mga daanan. President Lazo. Magandang araw, Engineer. Magandang araw din po. Engineer, salamat sa pag-aasikaso ng tauhan. Matagal na po tayo nagtutulungan. Yung mga tauhan ko, pagdating sa trabaho, sure na maayos ang kalalabasan. Nakakapanatag naman yan. Nabalitaan ko po noon na nagka-problema daw sa kumpanya ninyo. Nag-alala po ako na baka sa susunod hindi na tayo muli magkatrabaho. Malalampasan din natin ang mga pagsubok at marami pang pagkakataon na magtulungan. Nakakatuwa naman pong marinig yan. Okay kayo, tigilan nyo yan! Anong ginagawa niyo rito? Sa construction site na ito, may magandang babae palang nakaupo. Oy, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Siya ang president namin, President Lazo. Lazo? Marisol Lazo. Siya nga. Mga kapatid, gibayin nyo to! Siya ang target natin! Huwag nyo sirain! Bawal yan! Legal at may permit ang ginagawa namin. Bakit niyo kami pinipigilan? Ginagalit nyo ang taong hindi dapat galitin. Taong hindi dapat galitin? Ang pamilyang Severino ba? Paano mo nalaman? Kaya pala sabi ng matatanda, sa una pa lang makikita mo na kung sino sila. Madali lang hulaan. Hula ko lang naman. Kayo ba, sumusunod sa utos ng mga Severino para guluhin ang construction site namin para hindi makadeliver on time? Boss, ang talino ng babaeng to. Kailangan natin mag-ingat. Tumawag na kayo sa boss natin. Gusto kong kausapin ang boss namin. Hello? Marisol Lazo, ito lang ang maliit kong leksyon para sa'yo. Alamin mo ang iyong lugar. Kayo ba si Fernando Severino? Sino ka naman? May iba pa bang Severino?
Marisol Lazo, anong ibig mo sabihin? Gusto mo talaga manggulo sa akin, di ba? Alam mo bang ako ang pangalawang anak ng mga Severino? Diego Severino! Ikaw pala. Bakit? Natatakot ka na ba ngayon? Punyetang babae ito. Pinatayan ako ng tawag. Sorry, the number that you're calling is currently unavailable. Ang tapang-tapang mo, Marisol Lazo. Pinaglalaroan mo ako! Hello, 911 po. Nagre-report po ako ng krimen. Kami po ay nasa 321 Sunshine Avenue. May mga taong pumipigil sa aming trabaho. Nanggugulo sila. Pakipuntahan po kami. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Tumatawag ako ng pulis. Kung lalapit ka ba, basagin ko to. Wag naman! Sa racket nyo para sa Severino. Bago to, di ba? Kaya nyo bang palitan to? Itong Apple 17 Pro Max 2TB. Presyo noong launch, $1,800. Ang mahal naman. Saan mo nakuha ang perang yan? Kaming lahat, wala pang $1,000 ang kita. Bumili ka pa ng cellphone na $2,000? Makalat ka talaga! Marami kayong tao, tapos ganun lang binigay ni Diego Severino. Huwag na kayo mag-away. Ibabalik ko na to. Wala namang kayo utak. Mahirap din kayo kumita ng pera. Di ba ako nakakagamit ng ganyang cellphone? Kahit ibinalik mo na to. Pero, hindi ka namin pakakawalan. Kaming mga nandito sa ganitong buhay, may prinsipyo rin kami. Sige, sabihin mo yan. Sa polis. Bakit kayo na naman? Umalis na kayo. Alam na ninyo to, di ba? Alam na po, sir. Bilis na, alis na. Ma'am, kami naman po. Hindi naman kami nasaktan o nabugbog. Bakit po tayo dinala rito sa ospital? Alam kong pagod kayo sa trabaho. Para naman gumaan ang loob nyo. Sumunod lang kayo sa akin. Kumuha kayo ng pinakamahal na check-up. Huwag nyo muna gamitin ng PhilHealth. Itago nyo ang resibo at resulta. May magbabayad niyan. Pero po, Engineer, matagal na tayo magkakilala. Di pa rin ba kayo naniniwala sa akin? naniniwala naman po. Kung naniniwala kayo, edi dalhin nyo na ang mga tauhan nyo para magpa-check up. Libre to. Sayang din to. Sige, mga tropa, magpasalamat tayo. Salamat po, President Lazo. Magpaunahan na kayo. Dito tayo. Tara. Ang pamilyang Severino, lagi nang gugulo. Kung di ko sila bibigyan ng leksyon, hindi pwede yun. Binata Rafael, lumabas na po ang resulta ng check-up ninyo. Lahat naman po ay normal. Bakit hindi pa rin? Gumagaling ang paa ko. Eto, walang kwenta. Umalis ka! Apa. Dahil lang may kapansanan ako mga paa, hindi ako pinapayagan ito na makialam sa negosyo ng kumpanya. Saan ba ako nagkulang kumpara sa dalawa kong kuya? Psst! Nagutos na ako sa mga tauhan ko na sampalin si Marisol Lazo. Abangan mo, iiyak at huwag mamakaawa yun. Bobo, yung si Marisol Lazo hindi basta-basta yun. Ate Marisol, kailan ka babalik? Marisol, namimiss ka na ng lahat. Gusto ka na nilang makita. Namimiss ko rin kayo, pero busy kasi ako ngayon sa kumpanya. Babalik ako dyan. Bakit ikaw na naman? Salamat. Akala ko ba buntis ka? Pumunta ka ba ngayon para sa check-up? Bakit di ka sinamahan ni Fernando? Siya... Bakit ka naglalakad-lakad? Kakausapin lang natin siya, nandito na. Kailangan mo lang magpalaglag. Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga. Huwag kang lumalabas ng walang dahilan. Magpalaglag? Hindi ko akalain na si Fernando Severino ay hindi lang bobo, kundi pati walang iya. Pasensya na. Gusto ko lang naman makahinga ng maluwag. Sumama ka sa akin. Pinipilit ka ba ni Fernando na sumama sa kanya? Kung oo, tutulungan kita. Marisol, baliw ka ba? Si Grace ay akin. Huwag kang makialam. Kung may ginawa siyang labag sa batas sa'yo, tandaan mo puntahan mo ko. Walang kwenta ka. Umalis na tayo. Alam mo, huwag kang makikipag-usap sa mga taong tulad niya. Mapapahama ka lang. Ang kaya kong gawin sa kanya ay hanggang dito na lang. Ang natitira, nasa kanya na lang. Kuya. Tumayo kayo! Kuya, anong kuya? Kayo bang kuya ko? Pag simpleng babae lang, hindi nyo mapatumba, napahiya pa kayo sa presinto. Boss, yung Marisol Lazo kasi sobrang tapang. Hindi namin siya kaya. Tsaka, yung iPhone ko muntik na masira. Ako pa nagmukhang tanga. Anong sabi ko sa inyo? Dahil sa inyo napahiya ako. Punyeta, napahiya ako! Tara, pagsasamahin ko kayo. Tara. Dito!
Boss, Sheila, hindi po ba kayo pumunta ng site? Bakit po kayo natagalan? Kunin mo ang mga records at bills nila engineer sa ospital. Tsaka tawagan mo ang legal department. Maghahanda tayo ng kaso. Ah, sige. Anong nangyari, boss? Kanina kasi. Boss, gulo! Maraming tao sa labas ng kumpanya. Sabi nila gusto ko raw pagsamahin. Tumayo kayo! Tumayo kayo lahat! Tigil! Tumayo! Huwag kayo matakot. Diyan ka lang! Mapupo Huwag kayo matakot. Sumunod kayo sa akin. Marisol Lazo, nandito ako para pagsamahin ka. Magbabayad? Anong bayad? Nagpapanggap kang bobo, no? Pre, ipakita natin sa kanya ang totoo nating ugali. Boss, mga gangster ba sila? Hindi naman sila ganun katalino. Marisol, ngayon natatakot ka na, no? Sheila, tumawag ka ng pulis. Sige po. Okay lang yan. Pagkatapos bibilan kita ng bago. Apple 17 Pro Max 2TB. Boss, susunod po ako sa'yo habang buhay. Kung pagtawag lang ng pulis ang alam ninyo, wala na ba kayong ibang alam? Bakit naman hindi kung pwede naman? Kuya Police, di ba? Para protektahan ng mga ordinaryong tao. Kung sino man ang tumawag sa inyo ng pulis, magiging katulad kayo ng cellphone na to. Boss, kapag nasira ang cellphone namin, papalitan din ng bago? Syempre. Tawag ako ng polis. Tawag ako ng Polis. Mga tarantado kayo, ang tatapang nyo. Kunin nyo ang lahat ng cellphone. Ngayon, sino pa sa inyo ang gusto tumawag ng pulis? Na-enjoy mo ba ang pagsira? Kung hindi pa, may conference room pa doon. Yung projector doon, gusto ko na rin palitan. Sige, inihintay mo lang na talunin ka, no? Huwag kang umasa na maaawa ko sa'yo. Pre, ipakita natin sa kanya kung sino tayo. Please! Huwag gumalaw! Kamay sa ulo at upo sa sahig! Ikaw! Di ba ikaw yon? Umupo ka! Sayang, sana pinalitan na nila ng libre yung projector. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Hindi mo ba alam, karamihan sa mga kumpanya ngayon, may one-touch emergency button na. Pumasok ka pa lang natawagan ko na ang pulis. Buisit ka. Umupo ka dyan! Kunin niyo siya! Kunin niyo silang lahat! Alis! Pagpasok mo sa loob, magbago ka na. Marisol Lazo, tandaan mo yan! Sige, hihintayin kita. Sa mga tulad mong walang respeto sa batas, marami akong paraan. Boss, ano gagawin natin ngayon? Wala na tayong telepono. Tara, bibili tayo ng bago. Viva, boss! Viva, boss! Lagi naman ipagtatanggol ang Lazo Holdings. Mamaya ipunin natin ang mga piraso sa sahig. Baka pwede pa ibenta sa junk shop. Mas Diego, anong gagawin natin? Anong gagawin? Mayroon bang bagay na hindi kayang ayusin ng pamilya ko? Bayaran ng piyansa, lalabas din tayo. Maghintay lang kayo. Wala kayong sabi-sabi. Boss, ito po ang listahan ng mga nasira ni Diego Severino sa opisina. Pakitignan po. Ayusin mo to kasama ng isinamit ni engineer na inspection report. Ibigay din sa legal department ang record. Opo. Teka, galing sa Quezon City may nagpadala ng tao rito. Pakisabihan na maghintay muna sa conference room. Susunod ako. Opo. President Lazo, matapos talakayin ng detalye ng proyekto sa QC, lalo ako nagkatiwala sa inyong kumpanya. Kahit ngayon lang tayo unang nagtulungan, naniniwala akong marami pa tayong pagkakataong magtulungan sa hinaharap. Natutuwa naman po ako niyan. Good partnership. Good partnership din po. Uuwi na po ako. Sige po, ingat kayo. Ma'am, ibig sabihin po ba ni Manager Uy, marami pa tayong pagkakataong magtulungan sa hinaharap? Opo. Ang galing-galing naman po. Teka, puntahan mo ang lahat sa conference room. May announcement ako. Opo. May experience na tayo sa new media marketing. Ngayon gusto kong ipalaganap ang video na to sa internet. Kapag naging viral, tataasan ko ang sahod ng lahat. Huwag po kayong mag-alala. Ito po ang specialty namin. Tama, guaranteed mag-viral yan. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ako na pong bahala. Kamusta na ang pagtitrend ng video? Number 1 na po sa trending list. Ito na mismo ang gusto ko. Di ba yan pangalawang anak ng Severino? Gago. Yan ba ang tinatawag ng mga mayaman? Parang mga walang bodo. Itong si Mirasol, lalong nagiging interesado. Anong ginagawa ng PR department? Nagtitrending na ang mga video na to na ilang oras na. Bakit hindi pa nila pinapatanggal? Kung hindi maayos yun sa loob ng 10 minuto, papalitan ko sila! Opo.
President Severino. Napalibutan na ng mga reporter ang istasyon. Hindi makapasok ang mga tauhan. Kung lalabas ang second son, mahirap. Lalabas pa ba yun? Para lang ipahiya ang pamilya! Hayaan niyo siya makulong! Noted, sir. President Severino, lumalaki ng issue. Bumagsak ng 3% ang stock natin. Inatay ang halaga ng kumpanya. Halos $140 million na ang nawala. President Severino, may report pa. Napansin ng PR department kapag pinapatanggal ang mga video, may iba't ibang users na nagre-re-upload ng mas marami. Nalaman ng technical department na ang mga video na ito ay galing sa iisang IP address lang. Lazo Holdings. Marisol Lazo. Boss, ilang araw na to. Magpapadala pa ba ng mga tao ang pamilya Severino? Ewan ko, yan ang tanong ko sa'yo. Tumahimik kayo! Huwag kayo maingay! Bakit hindi pa pumupunta si kuya para iuwi ako? Dati ang kumpanya hindi naman ganito ka-busy. President Lazo, yung pagkalat ng video online sobrang epektibo. Bumagsak ng husto ang stock ng Severino Corp. Balita, marami sa mga partners nila ay umalis na. Puti nga sa kanila, sila naman ang unang nanakit sa atin. Inaasahan ko na yan. Kapag nawala ang pinuno, magkakawatak ang mga tao. Oo nga pala, yung mga kalaban nating kumpanya na sumusuporta sa Severino dati, ngayon gusto na makipagtulungan sa atin. Talaga? Pero tayo ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng proyekto. President Severino, 3 araw na po ang nakalipas. At ang video ay nananatiling mataas ang trend kahit ang mga fan-edit ng netizens ay nagwa-viral rin. Gusto niyo po bang puntahan si President Lazo? Tumahimik ka! Kaawa-awa ka. Paano ko hihingi ng tulong sa babaeng yun? President Severino, lumabas na ang datos ng stock price. Kamusta ang datos ngayon? Stock. Patuloy na bumababa. Ngayon umabot na sa 6% ang bawas. Nag-aalala na ang board of directors. Umalis na kayo lahat. Teka lang. Tulungan mo ako. Ayusin ang meeting kay Marisol. Makikiraan po. Sige, masaya akong makatrabaho ka hanggang sumali. Pagod na pagod ako. Ang hirap talaga kumita ng pera. Pero pag naiisip ko maraming trabaho ang pumapasok, masarap na pasanin yun. President Lazo, si Fernando Severino ay nagpupumilit na makausap kayo. Gusto niyo po ba siya makita? Sige. Kung walang ibang lakad bukas, puntahan niya ako dito sa opisina ko. Sige po. Boss, andito na si President Severino. Sige, umalis ka muna. Pasensya ka na. Busy ako nitong mga nakaraang araw. Wala talaga akong time. Tanggalin niyo lahat ng videos ni Diego Severino. Pwede. Anong sabi mo? Sinabi kong pwede. Bala ko sanang puntahan kayo para pag-usapan. Pero busy kasi ako lately. Buti na lang pumunta kayo rito. Sandali lang, hanapin ko lang ang isang bagay. Ito ang listahan ng compensation at evaluation report. Kapag nabigay niyo na ang bayad, tatanggalin natin ng video. Anong ibig mong sabihin? Ang kapatid mong bunso kasama ng isang grupo ng huligan nag-cause ng gulo sa aming company. Di ba dapat bayaran ng mga pinsala? $1,500,000? Nabasag ni Diego Severino ang marami niyong gamit? Oo nga. Sinira niya ang lahat ng mga cellphone ng aming empleyado, kaya hindi kami nagtrabaho buong araw. Pati yung monetary sa harap ng reception, tsaka yung penalty sa delay ng project, tsaka yung compensation sa trauma ng empleyado, tsaka... Compensation sa trauma ng empleyado? Oo nga. Fine. Napakagaling mo. Salamat ah. Sabi din ng mga empleyado ko, mabait ako. Account number, ipapadala ko mamaya. Hanapin na abogado at finance ng kumpanya. Ilagay ang bawat halaga sa kaukulang account. Ito ang kanilang business card. Oo nga pala. Huwag kayong mag-abala kapag weekend and holiday. Pagtapos mo na lahat, saka ka lang bumalik sa akin. Mag-ingat sa pag-alis, di na ako maghahatid. Marisol! Di mo naman talaga balak tanggalin na video, di ba?
Oo, tama. Di ko naman iniisip na tanggalin yon. Marisol, huwag kang sumobra. Pag ginalit ang Severino, lagot ka! Talaga ba? Parang simula pa lang, kayo ang nanghahamon sa akin, di ba? Ginawa ko lang ay pinakita ang ginawa niyo sa publiko. Ikaw, Sa loob ng 1 taon, kayong lahat ang nang target sa akin. Halos ipasara niyo ang kumpanya ko at pinahirapan ng aking mga empleyado. Nagsimple lang ako ng counter-attack. Ano bang sobra doon? Marisol Lazo, hindi ka titigilan ng Severino Corporation. President Severino, may panahon ka pa rito na magbanta-banta. Mabuting mag-isip ka na lang paano mapigilan pagkalugi ng... Tumahimik ka! Huwag kang makialam sa buhay ko. Hoy, President Severino, nag-aapura sila na bumalik na kayo sa kumpanya. pigilan mo muna sila. Babalik na ako. Abangan mo. Akala ba niya pag tinanggal ang video, babalik sa dati ang stock ng mga Severino? Wala siyang alam. Teka. Stock? Board of Directors. Parang ito ang isang pagkakataon para sa akin. Habang bumababa ang stock price ng Severino, bilhin natin agad. Pero wag marami Pakinggan mo ako, bumili tayo ng konting shares. President Severino, gusto ng partner na i-cancel ang partnership. Pakalmahin niyo sila. President Severino, ang stock price ay nagbago ng 1 linggo. Kailangan natin gumawa ng maganda balita para bumalik ang tiwala ng mga investors. President Severino, kailangan natin bilisan ng bagong negosyo. Pero pondo. President Severino, may mensahe si Diego galing sa detention. Tumahimik kayo lahat! Hayaan sa detention ang ulupong na yon! President Severino, ang shareholders ay nagpapaalam na magpatawag ng board meeting. Nakatakda bukas 1:00 ng hapon. President Severino, hindi natin ito pwedeng palagpasin. Sige. Siya nga pala, sinabi mo sa tatay ko ang tungkol sa kumpanya. Si Don Severino ay nasa ibang bansa pa nagpapagaling. Ayon sa utos ninyo, walang sinabing kahit ano sa kanya. Mabuti. Joy, mahal na mahal kita. Anong masarap na niluluto mo ngayon? Yung paborito mong sweet and sour. Uy, bakit ka nakauwi na maaga ngayon? Ang init! Bagong luto lang yan. Syempre mainit pa. Ikaw talaga. Pag nagmamadali ka, di mo maatimang mainit. Kain na tayo. Yung mga trabaho ko sa opisina, halos tapos na lahat. May konti pa akong gagawin bukas. Kapag natapos yon, babalik na tayo sa San Fernando Province. Talaga? Ang saya! Kain na, kain na. President Lazo, pagkatapos namin i-verify, natanggap lahat ng bayad para sa bills. Maganda. Nag-abiso na ako sa finance. Tataas ang sahod ng lahat next month. Noted po. Malapit na Independence Day, di ba? Pagod na rin kayo nitong mga nakaraang araw. Kaya nagpa siya ang kumpanya na magbigay ng 3 days paid day off. Sana ma-enjoy nyo ang bakasyon nyo. Boss, kayo po talaga ang pinakamabait at magaling na boss. Magtatrabaho po ako sa inyo habang buhay. Sige, sige. Mag-isip ka na kung saan tayo mag-e-enjoy pagtapos ng trabaho. Pero, sasama po ba kayo, President Lazo? Manonood ako ng theater play. Mga miyembro ng board ng Severino Corporation, magandang hapon. Sa nangyari sa kumpanya nitong nakarang araw, humihingi ako ng paumanhin. Nagsisisi ako ng husto. Marisol Lazo! Bakit ka nandito? Bakit nandito ka? Mahirap bang intindihin? Nandito ako para sa meeting. Nakakatawa ka. Ito ay stockholders meeting ng Severino Corp. Hindi pwedeng pumasok dito kung sino-sino lang. Sige. Kahit na nakilala na ako ng lahat, gusto ko pa rin magpakilala saglit. Magandang araw sa lahat. Ako po si Marisol Lazo, kasalukuyang may-ari ng 3.68 shares ng Severino Corp. Malaking karangalan na maging isa sa stockholder ng Severino Corp. Paano nangyari yan? Bakit naman imposible? Bumagsak ang stock ng Severino Corp at nagpanic selling ang mga investors. Nagpapasalamat ako sa inyo sa hindi agad pag-back ng stock para palakasin ang tiwala ng ilang investors. Kaya nakabili ako ng mura ng ilang shares na binebenta ng lugi. Medyo nahirapan din ako para magkaroon ng upuan dito sa Severino. President, nasagot ko na lahat ng tanong nyo. Kung wala na, ituloy na natin ang meeting. Sa panahong si Fernando Severino ang nagsilbi bilang CEO, nasira ang reputasyon ng kumpanya. Bilang stockholder na may hawak ng higit na 3% ng kumpanya, sa tingin ko, kakayahan ni Fernando Severino ay hindi angkop para sa posisyong CEO. Kaya minumungkahi ko na alisin si Fernando sa posisyong ito. Marisol Lazo!
At ako ang humalili sa posisyon ng CEO. Marisol Lazo, hindi mo makukuha yan! Hindi ka naman taga rito sa kumpanya! Anong karapatan mo? Sumasang-ayon ako. Ako rin sumasangayon. Sangayon ako. Tito, bakit naman kayo? Tama nga naman, gaya ng nasa isip ko. Hindi ako sangayon! Hindi ko ibibigay ang kumpanya sa katulad niya. Sige, hindi na ako tatakbo. Kung wala na pong ibang kailangan, aalis na po ako. Marisol! Bi ka ba? Hindi mo narinig ang tawag ko? Narinig ko nga, kaya nga gusto kong umalis para lumayo sa'yo. Anong ginagawa mo? Marisol, magseryoso ka nga. Sinadya mo ba na makuha ang atensyon ko? Anong sinasabi mo? Yung ginawa mo kanina, hindi ba para mapansin lang kita? Pangako. Seryoso. Hindi ko talaga ginawa para mapansin mo ko. Kung gusto ko mapansin mo ko, lahat ng proyekto ng kumpanya mo ay hindi natatagal. Eh di bakit kanina? Huwag mo nalang pansinin. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mong kumpanya. Ay mali. Kumpanya natin to. Kasi isa na rin ako sa shareholder. Ako? Fernando, magtrabaho ka ng mabuti. Kasi kung kulang ang dividend sa katapusan ng taon, pahihirapan pa rin kita sa next meeting. Itong Severino Corporation, may problema na. Bakit hindi nagreklamo yung mga matatandang shareholders sa pagiging CEO ko? Sa likod nito, may nakatago kayang sekreto? Miss Lazo, may sasabihin po ako sa inyo. May kailangan ka ba sa akin? Dati mo bang tinanggihan ang alok na magmana ng Severino Corporation? Bakit ngayon gusto mo maging CEO? Hindi ka pwede maging CEO. Gusto ka lang nila gamitin. May alam ka ba? Sabi na nga ba, di naman ganun kabait si Don Severino para lang ibigay sa akin ang Severino Corp. Nung isang araw, habang pauwi ako kasama si Fernando, narinig ko ang chairman na nagsabi na ang kumpanya ay may malaking utang at kailangan nila ng masisisi. Kaya naman, ang gusto nila ay ako ang maging space goat. Sigurado ka bang si Don Severino ang nagsabi nun? Sigurado ako, narinig ko mismo. Yung pamana ng 100 taon ng pamilya Severino, masisira ba talaga sa mga kamay ko? Don Severino, Kung gusto nyo, maghanap kayo ng masisi. Basta may kumuha ng Severino Corp, ang sisi ay hindi mapupunta sa inyo. Scapegoat? Naalala ko po, ang Severino branch ay nahanap noon ang tunay na anak, si Marisol Lazo. Wala siyang koneksyon sa pamilya, perpekto siyang masisisi. Marisol Lazo. Ang tapang mong magsalita at maniwala, kaya kailangan mong umiwas. Baka magamit ka lang nila. Ito pala ang balak nila. Kaya pala ako natuwa. Anong ibig mong sabihin? Hello, Don Severino. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko nang magmana ng Severino Corp. Pero may isa akong kondisyon. Gusto ko ang pinakamataas na otoridad sa Severino Corp. Huwag ipaalam sa publiko na ako ang tagapagmana. Sige, tinatanggap ko ang kondisyon mo. Tsaka gusto ko munang magbakasyon. Pagbalik ko saka ko hahawakan ng trabaho sa kumpanya. Ano ba yung ginagawa mo? Mapapahamak ka lang yan. Pinapahawakan sa akin ni Don Severino ang kumpanya dahil gusto niya ako maging responsable. Gusto lang niya ng masisisi. Alam mo pala lahat ng to. Bakit ka pumayag? Dahil ako mismo may sariling kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Kaya alam ko, kung ang isang kumpanya ay may malaking problema sa utang, hindi pa din basta nalang palitan ang legal na responsable nito. Yung plano ni Don Severino ay di matutuloy. Sa madaling salita, alam mo na lang na magiging maayos ang lahat. Kung ganong si Don Severino ay gusto akong humawak ng kumpanya, bibigyan ko siya ng sorpresa. Sige, nagtitiwala ako sa'yo. Alam ko ikaw ay isang napakagaling na tao, yung hindi ko kaya maging sa buong buhay ko. Bakit mo naman binababa ang sarili mo? Sabi ni Fernando. Oh, tigil. Ayoko marinig yung sinasabi niya. Gusto ko yung sarili mong salita. Anong klaseng tao ka? Hindi ko alam. Palagi lang ako nasa tabi niya. Yung sinasabi niya, yun ang sinusunod ko. Mali yun. Grace, una sa lahat, ikaw ay isang tao. May sariling pangarap at buhay. Kontento ka bang umiikot ang mundo mo sa ganong klaseng Fernando? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa pag-iwan ko sa kanya. Ano magagawa ko? Una sa lahat, kailangan mo siyang iwan. Pagkatapos malalaman mo na yung totoo mong pagkatao ay mas matapang pa sa inaakala mo.
Alamin mo ang totoong ikaw. Tanggapin ang totoong ikaw. Lahat ng yan ay nagsisimula sa isang hakbang. Iwan mo na siya. Sige, mag-isip ka munang mabuti. Hindi ko naman dapat masyadong pakialaman ang buhay mo. May sasakyan akong eroplano. Aalis na ako. Lola, ako si Marisol. Bumisita ako sa'yo. Tignan mo ang dala ko para sa'yo. May dala akong masarap. Dinala ko para sa'yo. Yung paborito mo, siopaw may palaman galing sa tindahan. Sabi ng may-ari magretiro na raw siya. Lilipat siya ng Maynila para sumama sa anak niya. Natakot ako, baka hindi na natin to makain ulit. Kaya ngayon marami akong binili para sa'yo. Lola, miss na miss kita. Na-miss mo ba ako? Marami akong gustong ikwento sa'yo. Ilang linggo lang ang nakalipas. Yung negosyo ko muntik nang malugi. Buti na lang at may isang kababayan na tumulong sa akin. Ngayon, yung negosyo ko ay halos nakalampas na sa krisis. Lola, kung nandito ka pa, siguradong ipagmamalaki mo ko. Miss na miss kita. Marisol, Marisol. Mother Director. Kinakausap mo si Lola? Mabait kang bata. Masaya kung nandito ka. Halika, pasok na tayo. Kumain ka muna ng pansit. Niluto ko yan para sa'yo. Baka magdikit-dikit na. Ang niluto ni Director, masarap pa rin kahit magdikit-dikit. Director, dapat po ay sabay kami ni Joy. Pero bago kami sumakay ng eroplano, binago niya flight niya. Boss Marisol, nagkamali ka yata kay Joy. April, ba't ka nandito? Matagal na tayo hindi nagkikita. Wala ka talagang konsensya. Sinong wala? Si Joy. Ba't ka nandito? Kung hindi ako umuwi na maaga, sino ang maglilinis ng kwarto mo? Si Nanay Director ay abala sa araw-araw. Ang galing mo talaga. Matagal na tayo hindi nagkikita. Pinapagalitan mo agad ako, April ko. Pinapagalitan kita. Hoy, Grace. Tama, pigain mo yan. Mula bata ikaw talaga pinakaiyakin. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin? Okay lang yan. Kain na tayo. Baka lumabig na ang pansit. Kain na. Masarap. Masarap. Kumain lang kayo. Marami pa tayong natira. Kuya, kailan ka natutong uminom ng walang tigil katulad ni Kuya Fernando? Si Marisol na yan, naging shareholder na ng Severino Corporation. At pinagtatrabaho pa ako na maayos! Sino ba siya? Kaunti lang naman ang shares niya. Anong pinagmamalaki niya? Ang tanga niya. Hindi pa niya alam na si Don ay ibinigay ng Severino Corporation sa kanya. Talagang walang kwenta. Oy! Grace, pumunta ka sa lumang bahay. Sorry, the number that you're calling is currently unavailable. Hindi ka sumasagot sa tawag ko! Second son, sa tingin mo habang buhay tayo maghihintay na lang na sunduin tayo ni Kuya? Tumahimik ka nga! Fernando, paglabas ko dito, pagsasamahin kita. Matagal na akong di nakakita ng ganito karaming bituin. Tama. Yung malaking kasiyahan, maganda nga. Pero, pag tingala mo, puro taas ng gusali ang nakikita. Sobrang nakaka-pressure. Ito naman ang lagi niyong tahanan. Pag gusto niyong bumalik, basta bumalik lang kayo. Kundi lang dahil kailangan kumita. Sino ba gustong lumayo sa pamilya? April, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Personal assistant ako ng isang young master. Pagod ka ba? Hindi naman. Itutulak ko lang yung wheelchair niya. Teka, wheelchair? Hindi naman siguro.
Pero sabihin ko sa inyo, yung Ginoo na yan sobrang kakaiba. Nakasuit siya pero naka-wheelchair. Parang may kakaiba. Parang may kakaiba siyang hilig. Yung iba pa sa pamilya niya ay kakaiba rin. Yung pamilyang sinasabi mo, hindi naman Severino ang apelyido nila. Paano mo nalaman? Di nakakapagtakang ikaw ang pinakamatalino sa orphanage natin. Sa ganong klaseng environment, nagpapasalamat ako sa'yo. Okay lang naman. Sabihin man niyang bumalik ako para itulak ang wheelchair niya. Pero siya mismo ang hilig gumala. Hindi ko na nga siya mahanap, kaya halos lahat ng oras ko. Nasa staff room lang ako, nagsa-cellphone. $300,000 kada buwan. Sulit na. $300,000? Wow, sobra nga. Paano mo nahanap yung trabaho mo? Nagkataon lang. Nung nag-interview sila, marami pang professional caregiver. Nag-try lang ako kesa wala namang magawa. Hindi ko inakala na ako walang experience ang mapili. Nalaman ko lang kilaunan. Yang master. Nagustuhan ako dahil galing ako sa orphanage. Kakaiba, di ba? Oo, kakaiba nga. Ibig sabihin nun ikaw ang normal sa paningin nila. Sa mundo nila, tingin mo sila'y normal. Ikaw na ang totoong abnormal. Meron ka namang point. Mas mabuting tumahimik na lang ako sa trabaho ko at kunin ng 300,000 na sahod. Sana all. Mahuhuli ko kayo. Gusto ko maglaro! Maglaro na lang kayo doon. Tara na, maglaro kayo doon. Excuse me, nandito ka para sa akin? Hindi mo ako kilala. Ako? Dapat ba kitang kilalanin? Kilala mo ba siya? Hindi ko rin kilala. Severino apelyido ko. Severino? Ano ba apelyido mong Severino? Sandali. Alam ko na. Ikaw pala si Rafael Severino. Nandito ka ba para kay April? Wala siya ngayon. Ikaw ang hinahanap ko. Ako? Marisol Lasso, magaling ka mang-uto. Ilang salita mo na uto mo tatay ko ibinigay niya sa yung Severino Corp. Hindi ako nang uto. Pusa niya tong binigay. Ano to? Yung lupa ng orphanage na ito, akin na ngayon. Ano ibig mong sabihin? Gusto mo ba ang Severino Corporation o ang mahal mong orphanage? Sa tingin ko, sa talino ni Marisol na scholar, madali lang para sa iyo ang pumili. Paano mo nalaman? Natatanggapin ko ang Severino Corp. Pareho naman kaming anak. Bakit si Fernando na bobo naging presidente ng Severino Corporation pero ako hindi? Gusto kong ipaalam kay Don na ako ang dapat magmana ng Severino Corporation. Oh, ang pangatlong anak ng mga Severino pala ang pinaka-ambisyoso. Kuya Rafael, ganito kalagayan ng Severino Corporation. Gusto mo bang makuha to? Bobo lang naman ang kuya ko. Ang Severino Corporation ngayon ay nasa krisis ng pansamantala. Kung ibibigay lang sa akin, siguradong mabubuhay itong muli. Yung ambisyon niya parang wala lang din naman. Hindi niya alam ang totoong sitwasyon ng Severino Corporation. Pero si Don Severino, bakit tinatago niya pa sa sarili niyang mga anak? Severino Corporation o ang orphanage? Pumili ka. Si Marisol, sobrang mahal ang orphanage na ito. Siguradong... Siyempre pipiliin ko ang Severino. Wala akong nakuha sa mga Severino. Anong sinabi mo? Sabi ko pipiliin ko ang Severino. Di mo ba narinig? Marisol Lazo, di ko akalain ganun ka kasama. Ang orphanage pa namang ito ang nagpalaki sa'yo mula bata. Paano mo nagawang... Hindi pa kayo galit? Bakit naman kami magagalit kung yun ang gusto gawin ni Marisol? Sigurado kami may dahilan siya. Di ba Marisol? Nandito ang lahat ng alaala mo, ang pagkabata mo, ang iyong... Lote lang naman to. Matagal kong gustong ayusin yung orphanage na yan. Di lang pagpapatayo ng bagong gusali. Pati na demolition ay kaya kong ibigay. Kaya dapat ko kayong pasalamatan. Bakit ang babaeng to hindi nasunod sa laro? Di ako naniniwala. Nagmamayabang ka lang. Kumuha ka ng tao ngayon din, gibain mo to. Tignan natin kung magyabang ka pa. Ano to? Ibalik mo yan. Hindi ba ito yung anting-anting ni Nanay Director? Oo nga. Kilala mo to? Ito po ang aming Nanay Director. Anong ibig mong sabihin? Anong direktor? Yung sa aming orphanage, si Nanay Director. Tingnan mo to, yung sulat na pamasko dito. Parang hindi maganda, di ba? Hindi marunong bumasa si Director. Pero siya mismo nagsalat ng maraming pamasko. Tinahi para sa amin. Nakakatawa ka. Maraming pamasko ang ganyan ang itsura. May dilaw na papel sa loob at isang hanay ng numero. Paano mo nalaman? Binuksan mo ba? Kuya,
Matigas na buhol nito. Hindi ko binuksan at tinignan. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo. Naalala ko, nakasulat dito ang petsa ng pagdating namin sa orphanage. Yung sa akin, taong 2000 Desyembre. Ayun, ito na. Ikaw? Yung sa'yo? Yung sa'yo, ikaw noon? Anong sinasabi mo? Hindi pwede. Paano nangyari to? Imposible talaga. Ako rin nagtataka. Paano mo nakuha ang anting-anting ng orphanage namin? Noong bata ko, kasama ko nanay ko, nanonood kami ng The First Flow. Ah, yung sinasabi mo, yung malaking kalamidad noon, tama? Naalala ko yung baryo sa harap malapit sa bundok. Malungkot talaga nangyari noon. Alam mo ang tungkol doon? Dito sa buong lugar, lahat ay may alam. Si Marisol pala. Siya ang aking tagapagligtas. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Nakakatakot naman. Matagal na kitang hinahanap. Ikaw pala. Bakit mo ko hinahanap? Di naman kita kilala. Nakalimutan mo na, pero hindi ako nakalimot. Alam ko, ikaw ang taong yun noon. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang pipiliin ko. Si Rafael Severino na to, ang daming emosyon. Baka dahil pilay siya kaya pabago-bago ang mood. Salamat sa anting-anting na to. Parang hindi ito aking anting-anting. Hindi ako naniniwala. Kung hindi sa iyo to, ipakita mo naman ang iyong anting-anting. Ako... Kuya Rafael? Bakit ka nandito? Ano pinag-uusapan niyo? Kilala mo siya? Kilala niyo ang isa't isa? Dito na kayo maghapunan, tutulungan ko kayo magluto. Ay naku April, tulong nasasakal na ako dito. Pinipilit akin daw anting, pero hindi naman talaga akin yun. Akin po ang anting na yan. Ano? April, anong kalokohan yung sinasabi mo? Di ako nagsisinungaling. Kung ayaw mo maniwala, buksan mo. Nandun pa ang kodigo ko noong exam. April, ikaw talaga. Pinaghirapan kitang turuan, pero gumawa ka ng kodigo. Talagang di ko makabisado. Sino makakapantay sa'yo, Marisol? Kaya nga, oo nga. Marisol, simula bata ka pa, magaling ka sa pag-aaral. Di mo alam ang hirap namin sa aral. Ikaw talaga? Bakit hindi mo sinabi agad? Kanina niya ako napagkamalan sa'yo. Nakakadiri siya talaga. Nakita ko kasi si Kuya Rafael na nagdadala ng anting-anting ko. Akala ko kasi mga taga Manila di nakakita ng ganito. Naisip ko nakakaawa naman siya kasi pilay. Binigay na lang sa kanya. Anong ibig mong sabihin sa anting? Ikaw ang tagapagligtas ko. Salamat sa anting na to, nahanap kita. Yung pagguho ng lupa noon, yung pangyayari na yon, Natatandaan mo pa? nagkating ako noon. Napadaan lang ako. Nang makita kita, natakot ako ng husto. Nung umiyak ako, humingi ako ng tulong. Nagkataon lang naman, wag mong isipin. April, wala akong pake kung sinadya mo man o nagkataon lang. Sa uli, ikaw ang gusto ko habang buhay. Kanina lang sinabi mong ako lang. Ngayon April naman. Parang anting na to ang gusto mo. Mas mabuti pa magpakasal ka sa anting na to. April, kung pakakasalan mo ako, Mrs. Severino ka na. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Bibigyan kita ng magandang buhay. Parang mukhang maganda nga. April, di mo ba talaga iniisip ng seryoso to? Marisol, tumahimik ka! April, Pero hindi pwede. anong hindi pwede? Literal na ibig sabihin lang nun. Ikaw, hindi ka kaya? Nasugatan lang ang paa ko pero ako... Hindi ang paa ang problema? April, huwag mo siya asarin. Isipin mo, di mo kaya tumayo gamit ang paa mo. Paano pa kaya ang ibang mahalagang parte? Tumahimik ka na. Di na pwede ipalabas ang sunod. Mahalaga talaga to. Kaya ko to ng husto. Huwag mong isultuhin ang dignidad ko bilang lalaki. Ang dignidad mo, nakadepende lang sa isang organo? Napaka-pathetic mo naman. Tama. Ah! Ang paa ko ay gumaling na. Ako, totoong kaya! Grabe. Ito na ang kapangyarihan ng tamang babae. Ang pilay na to nakatayo na. Matigas talaga ulo ni Rafael. Sa wakas, pinalayas din siya. Matigas talaga. Pero ang lakas ng pag-ibig ay talagang napakalakas. Si Rafael, matapos malaman na ikaw ang tagapagligtas niya, iniwan niya ang Severino Corp. Agad siyang tumayo at naglakad. Talagang himala. Tama na. Huwag niyo na ako asarin. Naiinis ako ngayon. Hindi mo ba talaga siya gusto? Hindi naman. Ayokong mawala ang sweldo kong $300,000 kasama ang pagkain at tirahan. San pa ako hahanap ng ganong trabaho? Mayaman na ganyan ka, Bobo, ay hindi madaling hanapin. Huwag kang mag-alala, meron pa namang trabaho sa susunod. Pagdating sa trabaho, kailangan ko ulit bumalik sa trabaho. Nakakaawa ka naman, Marisol. Laban lang.
Pagsamasamahin ng malalaking proyekto na hindi matutuloy dahil sa kulang ang pondo, bukas ako ang magsasabi sa'yo. Nagkaroon ng kakulangan sa pondo? Boss, ang kumpanya natin, hindi na naman malulugi, di ba? Huwag naman po. Anong iniisip mo? Hindi ang kumpanya natin, ito ay ang Severino Corp. Proyekto ng Severino Corporation. Paano niyo nagawang ma-access yon? Boss, hindi po ba kayo talagang babalik para magmana ng Severino Corp? Huwag naman po. Huwag ka magpanik. Sinabi ko nang hindi ko kayo iiwan. Bukod pa dito, ginawa ko to para sa lahat, para sa kapakanan nyo. Para sa kapakanan namin? Tama. Maghintay ka lang, dodoble pa ang bonus nyo. Boss, mahal kita. Hindi kita mahal. Ito ba ang proyekto ng Severino na may problema sa pondo? Opo, Chairman. Sige, tuloy ka na. Sandali. Nasa opisina ba si Fernando? Opo. Nakikipag-usap po sa Cruz Holdings. Sige, tuloy ka na. Ito ba ang sumasaklaw sa daan-daang industriya? Tinatawag na pinuno ng Metro Manila, Cruz Holdings. Kumpara sa Cruz Holdings, hindi mapapantay. Ngayon, Severino Corporation. Buti na lang tama pagpunta ko. Ayaw ng Cruz Holdings. Pumunta kayo para kansilahin ang kontrata. Di ba't sinisipa nyo kami sa baba? President Severino, ang proyekto natin dalawa talaga namang natagalan. Ngunit, kung gusto niyo ibalik ang proyekto at ayusin ang plano, pwede pa rin kami. Ibang project ng Severino Corporation ay patuloy na tumatakbo. Ang project nyo lang ang malapit ng mapabayaan. Isipin mo ang sarili mong dahilan. Ha? Ang partnership nito, kami ang kliyente dito, di ba? Assistant Yanson! President Severino. Ngayon mismo, kansilahin ang lahat ng partnership sa Cruz Holdings. President Severino, ang proyekto natin sa Cruz Holdings ay hindi bababa sa 100. President Severino, pinapayuhan kita na kumalma muna ng maayos. Kalmado ako. Huwag akalaing ang Cruz Holdings ang nangunguna sa industriya. Umabot sa maraming sektor. Pwede nang maliitin ng Severino Corporation. Hindi pa laging swerte. Pwede itong magbago sa isang iglap. Huwag apihin ang mahirap na kabataan. Ilang taon na ba siya? Nagsasabi pa rin na huwag mang api? Bata pa ba siya? Si Fernando talaga, walang pinagbago. May sira ba sa ulo tong tao na to para di maintindihan ang sinasabi? Paumanhin po, magandang araw po. Tanong lang po, kayo ba ay mula sa Cruz Holdings? Assistant Santos po? Kayo po, Santos. Tapos na ako sa ginagawa ko. Kamusta ang usapan niyo? Ngayon sabay pag-usapan ng partnership. President Cruz, sinabi ni President Severino na i-cancel ang lahat ng partnership natin. Ang katangahan ni Fernando Severino ay paulit-ulit na nagpapabago ng pananaw ko. Ikaw ba si... Hindi niya nakikita ang halaga ko, pero ako nakikita ko. Magandang araw po, Miss Cruz. Ako po si Marisol Lazo, ng Lazo Holding. Kilala ko. Kayo? Kilala niyo po ako? Nabasa ko ilang balita tungkol sa inyo at naging interesado ako sa inyo. Isa po itong malaking karangalan. Gusto ko malaman kung interesado kayo para makapag-usap. Pwede po. Para sa inyo, handa ako maglaan ng oras. Mabuti po. Sumunod po kayo. Fernando! Diego! Bakit ka nandito? Bakit daw ako nandito? Dapat nandito na ako noon pa! Ang dami kong tinawagan at daming mensahe na sinend sa inyo. Dapat noon pa ay sinundo mo ako! Alam mo ba ang naranasan ko sa loob ng kulungan? Maraming lalaki nasa isang kwarto. Parang mamamatay na ako! Dapat 12 araw lang ako nakakulong. Yung mga reporter na yon, nagbabantay sa kulungan. Wala man lang sumundo sa akin. Kaya napilitan akong manatili sa kulungan hanggang ngayon. May mukha ka pang sabihin yan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala sa katangahan mo sa pamilya Severino? Ang stocks ng Severino Corp ay patuloy na bumababa! Iyan ay dahil wala kang silbi. Iba na sa posisyon mo? Naayos na nila to. Sumusobra ka! Ikaw, sinumpal mo ako. Tandaan mo yan. President Cruz, dati kayo at ang Severino Corporation ay matalik na magka-partner. Pero ang kalagayan ng Severino ay nakikita nyo rin. Nasa bingit na ng pagbagsak. Gusto ko lang malaman kung nais nyong makipagtulungan. Unang beses ko lang makakita
na nag-aalok ng partnership na ganito katikas. Ako lang po ay mahusay sa pagkuha ng bawat pagkakataon kung pwede niyong ilipat ang partnership ng Severino Corporation sa aming kumpanya. Ako po ay nangangako na hindi kayo mabibigo. Ito po, President Cruz. President Cruz, salamat po. Boss, hindi ba si President Cruz ng Holdings? Si Henry Cruz? Tama po. Ang galing mo, boss. Ang partnership sa Cruz Holdings. Nakuha na natin. Proyektong matagal nang nakatenga at hindi gaanong kumikita. Pero sabi ni President Cruz, basta gawin natin ng maayos ang proyekto. Pag-iisipan na lang makipagtulungan pa. Wow, ayos to. Mas malalim na partnership. Eh di lalaki pa ang kumpanya natin, di ba? Magtrabaho tayo ng mabuti. Sikapin natin next year. Palakihin ng doble ang kumpanya. Pagdating ng araw na yon, magiging tunay na malaking kumpanya na tayo. Yes! Ayos! Boss, ang galing naman. Sasakoy ako sa ganyan. Project proposal na pag-usapan na namin. Sa susunod, papabilisin ko proseso neto. Kami ni President Cruz, maghihintay ng balita mula sa'yo. Sige, wag mag-alala. Alis na kami. Paalam po. Ang aking mga papeles. Hindi ako nakatingin. Pabayaran ko na lang ang kape mo. Isabel Severino? Isabel Severino? Nagkakape ka rin dito? Uy! Hindi ko pa nabayaran yung kape mo. Nagkamali ba ako ng tingin? Siya ba yung suplada na Isabel Severino? Nakita mo si Isabel Severino? Oo nga. Ayaw pa rin niya ako. Umalis siya nang di ako pinansin. Pero, hindi ba siya kinsal sa isang mayaman? Mukhang di siya masaya ngayon. Hindi naman, President Lazo. Bakit hindi updated ang balita mo? Kahit nasa ibang bansa ako, alam ko hiwalay na si Isabel Severino. Hindi mo alam? Hiwalay na sila? Hindi ko talaga siya napansin. Si President Lazo natin, masipag pa rin. Hindi naaapektuhan ng chismis. Tama na. Huwag mo na ako asarin. Malapit ka na bang bumalik? Oo nga, sa... Boss, handa na po ang meeting room. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pupunta na ako ng meeting. Bye-bye. Bye-bye. Kita kits. Maganda, maganda. Kahit pamilyang Severino babagsak, pero ang partner ng pamilyang Severino ay may silbi. Kita ng kumpanya ngayong quarter ay doble na naman. Pero, si Don Severino, bakit walang kahit anong galaw? Baka may malaking plano siya. President Lazo talaga, hindi ka nagpapabaya. Napaka-perpekto ng proyekto mo. Ngayon lubos na ako naniniwala sa puri ni Mr. Zamora sa'yo na nagmumula talaga sa puso. Si Mr. Zamora ng Majestic Enterprises? Kilala niyo rin siya? Oo nga, kami ay magkaibigan sa loob ng 15 years. Sinabi niya na ikaw ang pinakamatapat na tao na nakilala niya sa negosyo. Dati hindi ako naniniwala. Ngayon naniniwala na ako. Malaking karangalan ko rin na makatrabaho ang Cruz Holdings na malaki at respetado. Marami rin ako natutunan. Ay ang partnership naman ay para sa kapwa, benepisyo at tagumpay. Oo nga pala, kailangan suriin ang proposal ng empleyado at piliin ang pinakamahusay. Sige tara, sakto makikita ko na rin ang magagaling na tao sa Cruz Holdings. Sige, kailangan mo ba ng hatid? Hindi na po, malapit lang ang bahay ko. Magandang araw po. Pa-check out po. Sige, sandali lang. $5 po lahat. Isabel Severino? Bayaran mo na at umalis ka na. Huwag ka mangambala sa trabaho ko. Nag-part-time ka dito. Ano kunwari ka? Tumawa ka na lang kung gusto mo. Sinadya mo ba akong sundan para pagtawanan? Oo, miserable na ang buhay ko ngayon. Nasiyahan ka na ba? Parang walang nagbago kay Isabel. Nagtataka lang ako. Kung hindi ka komportable, hindi na ako magtatanong. Hindi ko intensyon na pagtawanan ka. Nagtataka lang talaga ako.
Ang pamilya Severino ay nahihirapan na. Bakit hindi ka nila tinutulungan? Bakit hindi ka nila inaalagaan? Kung walang tulong mula sa pamilya namin, kami lang mga ordinaryong tao. Halos naubos lahat ng meron ako. Lumabas ng bahay nang walang dala. Kailangan ko ring alagaan si kuya. Talaga bang kayo ni kuya? Naging kayo na? Anong kalokohan yan? Kuya lang ang tingin ko sa kanya. Nagka-problema si kuya dahil sa akin. Paano ko siya papabayaan? Pamilya ko siya. Si Isabel, di naman masama ang ugali. Naging spoiled lang dati. Sayang nga. Ikaw ba ang gumawa nito? Ang proposal para sa proyekto? Bakit ka tumitingin ng palihim? Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Naku naman, ang proyektong ito ay pangunahing proyekto ng aming kumpanya at ng Cruz Holdings. Ito, talaga ako namamahala. Ginawa mo ba to gamit ang AI? Wala akong... Oo, gumamit ako. Hindi ba't ginawa ang AI para gamitin ng tao? Pero yung mismong ginawa mo, yung mga binura mo, mas maganda pa. Ito ba talaga ang sarili mong ideya? Bakit hindi mo ginamit? Sinabi ng mga magulang ko, kailangan mo gamitin madali kung meron. Ang utak natin ay may limitasyon, pero ang AI ay walang limitasyon. Paano ko matatalo ang AI? Mali yan. Ano? Ibig kong sabihin, mali ang tinuro nila sa'yo. Dapat alam mo ang tama at mali. Minsan, ang shortcut ang pinakamahirap. Magtrabaho ng matyaga para magtagumpay. Si Marisol, parang di naman masyadong nakakainis. Lahat handa na ba sa inyong mga proyekto pagdating ni President Lazo? Sana magaling kayo mag-perform. Isabel Severino, may proyekto ka rin? Hoy, wag ka makulit. Siya umaasa sa AI para mag-summary. Hindi pa niya magamit ng maayos. Paano niya magagawa isang proyekto? Kapag nakita ni President Lazo yan, iisipin niya na ang Cruz Holdings ay gumagamit lang ng AI. President Lazo, magsimula na kayo sa inyong project proposal. Bawat isa sa inyo ay may 15 minutes. Mag-focus lang sa mahahalaga. Ang galing ni Marisol. Nakikinig lang siya sandali, pero nakikita agad ang kahinaan ng iba. Ang nakuha ni Marisol sa exam, 719 points. High score sa buong baitang. Magandang araw po. Marisol Lazo po. Ang agwat namin ni Marisol. Parang hindi lang konti. May iba pa bang gusto mag-report? Gusto ko rin maging katulad ni Marisol. Nakahanga-hanga. Kaya niya. Bakit hindi ako? Kung wala na, tapos na tayo. Ako po, gusto ko rin mag-report. Sige, magsimula ka na. Ilang versyong proposal ang nakita mo. Alin sa tingin mo ang mas bagay? Sa kabuuan, ang version na to ang pinaka-okay. Maganda rin ang pagka-original nito. Sobra. Gusto ko rin ang versyong ito. Good morning. Magandang umaga. Hi. Tingnan mo. Ito yung actress. Siya talaga ay itinakda ng langit. Bida, malungkot ang aura. Grabe. Magandang umaga. Ang actress sa miniseries na to. Ang galing niya umiyak. Nakakaawa siya. Naiiyak ako. May feeling ako. Sisikat siya talaga. Grace? Boss? Kilala mo siya? Gusto ko talaga siya. Kilala mo siya? Medyo kilala ko siya. Pwede mo ba ako tulungan magpa-autograph? Please? Please? Kapag may pagkakataon. Salamat. Parang natauhan na siya. Bakit parang nakaka-relieving ako? Ano ba talagang problema ni Grace? Hindi na nagpaalam, hindi pa nagre-reply sa akin. Nagkakalakas na ng loob. Wala man lang paalam. Sinarili ba talaga ang galit? Grace, bakit ka ba naglaho talaga? Mamaya na tayo mag-usap. Busy pa ako. Huwag ka na magreklamo. Dati pinilit kitang magpa-abort.
Kasalanan ko, pero may dahilan ako. Ang kumpanya ko ngayon ay magulo. Wala akong oras sa reklamo mo. Tapos na tayo. Grace, bilis! President Severino, nagpapasagot po ng telepono si Don. Tumawag raw siya sa'yo pero di ka makontak. Hello, Papa. Fernando Severino, papa ka ba? Ang Cruz Holdings at tayo matagal na magka-partner. Bakit mo binawi ang partnership natin sa kanila? Kung hindi sinabi sa akin ni Bunso, hindi ko malalaman. Papa, huwag po kayong magalit. Nakabook na ako sa pinaka-early flight bukas pabalik. Huwag kang pumunta sa kumpanya bukas. Maghintay sa bahay. Papa, teka! President Plaza, si Miss Severino po. May kailangan daw po sa inyo. Isabel Severino. Salamat. Ang dati mong Isabel, hindi kailanman nagsasabi ng salamat sa iba. Ngayon, iba ka na talaga. Nakikita ko rin na nagbago ako ng husto. Bakit ka pumunta ngayon? May kailangan ka ba? Ako po ngayon, nandito para magpasalamat. Salamat sa pagbibigay ng proyekto. Nakuha ko ang malaking bonus. Mas naging madali ang buhay ko. Hindi ko binigay sa iyo ang proyekto. Ikaw mismo ang nagtrabaho para makuha to. Eto, salamat sa pagpukaw mo sa akin at sa pagbibigay ng motibasyon. Marisol Lazo, kailangan kong aminin. Talagang magaling ka. Nagkamali ako noon. Pasensya na. Huling paumanhin. Parang mabuti ring pakinggan. Pagkatapos ng proyektong yon, nakilala ako ng aking boss. Kaya binigyan ako ng promotion at increase. Congratulations. Para tumanggi ako. Bakit? Ang Cruz Holdings ay dahil gusto ko lang ng magandang trabaho. Gusto ko ng may malasakit na laging inaalala ka pa kanan ng mga empleyado. Ang paglalarawan na to, bakit pamilyar sa akin? Wala namang posibilidad na. Magandang araw, President Lazo. Ito ang aking resume. Tignan niyo ang sarili ninyo! Hindi na kayo makaparte ng pamilya ko! Pa, huwag po kayong magalit. Naging ganito ang kumpanya dahil kasalanan lahat ni Kuya. Paano kung ibigay niyo sa akin ng kumpanya? Hayaan niyo akong subukan. Tumahimik ka! Ikaw ang pinakawalang pakinabang. Araw-araw kang nasa presinto. Nakakahiya ka sa pamilya natin. Papa, huwag po kayong magalit. Lahat po ito ay dahil kay Marisol. Ikaw tumahimik ka rin! Paano ako nagkanak ng bobo na tulad mo? Ipinapaalam ko sa'yo. Mula ngayon, lahat ng bagay sa kumpanya ay wala nang kinalaman sa iyo. Tatanggalan kita ng tungkulin. Papa! Natawa ka pa? Pumunta ka na sa Germany, mag-aral ka doon. Hanggat di ka nakakuha ng diploma, di kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Mag-aaral lang sa ibang bansa. Ano namang special dun? Naalala ko, ang paan ni Rafael, hindi pa ba gumagaling? Bakit naka-wheelchair pa rin? Yung yaya niya kasi tumakas. Nag-wheelchair na lang para maramdaman ang dating init. Anong sinabi mo? Yaya? Oo nga. Si Rafael naghanap ng tagapagligtas niya ng mahigit 10 taon. Tapos, araw-araw nasa tabi niya yung yaya niya. Nang malaman ni Rafael, nagpursige siyang maghabol. Araw-araw niyang ginugulo ang tao. Tapos, hindi man lang siya pinapansin ng tao. Malapit na siyang madepress. April, di ako titigil hanggat di kita makuha. May adik sa pag-ibig ang pinalaki ko. Kayong dalawa maglayas na kayo. Babayaan niyo ako magpahinga ng tahimik. Don, nakuha na po ang Cruz Holdings kasama ng ating Severino Corporation. Matapos ang partnership sa Lazo Holdings, ay nakipag-isa sila. Anong sinabi mo? At saka, nitong mga araw, si Marisol Lazo mula sa ating Severino Corporation ay inagawang maraming key personnel, pati na ang ilang primary project. Marisol Lazo. Ginigisan niya ako. Naku, bakit tagal na pala ng oras? Hello, Sheila. Pa-reserve ka ng sasakyan. Pupunta ako sa airport. Wala na. Nandito na ako. Di ba ang flight mo ay 6 p.m. ngayong hapon? Bakit ang bilis mong nakarating?
Come on, Boss Marisol. Pwede bang isang tabi mo muna ang trabaho minsan? Ang flight ko ay 4 p.m. kaya nakarating na ako. Sorry na. Baka nagkamali lang ako ng tandaan. Wala yon. Apology accepted. Kasi shareholder din ako ng kumpanyang ito. Para sa trabaho naman yan kaya naiintindihan ko. President Lazo, may pipirmahan po ako. Isabel? Kuya Gab, Bakit siya nandito? eto kasi, mahaba kasi ang kwento. Kuya Gab, bakit ka nandito? Huwag kang lumapit. Gabriel, para kang kinagat ng ahas. Ngayon takot ka pa rin sa lubid. Hindi naman kita kakainin. Bakit ka takot sa akin? Ako ngayon, hindi na yung batang babae dati. Hindi ako maghahabol sa'yo kahit saan. President Lazo, pirmahan mo po. Nakakatakot ka naman. Akala ko ngayon pero... Pero Kuya Gab, pagkatapos ng trabaho ko mamaya, tara kain tayo? Sa tingin ko, mas mabuti pang wag na lang. Nagbibiro lang siya. Huwag kang matakot. Pero gabi ngayon. Hello? Miss Lazo, nagpapatawag po para makita kayo. Sige. Hindi na niya napigilan. Maupo po. Don Severino, bakit niyo po ako pinatawag? Marisol Lazo, napakatalino mo talaga. Pumayag kang magmana ng kumpanya. Pero sa likod, ang Severino Corporation ko ay ginawa mong basura. Hindi ba kayo rin naman ipinapirma niyo sa akin ng kumpanya pero sa likod gusto niyo akong pagtakpan ng kasalanan? Alam mo na pala lahat. Ano ba? Sa beses akong pagpunta sa mansyon, alam ko na may masamang balak ka. Pagpapamana sa akin ng kumpanya, isang paraan para may masisi. Pero nang malaman ko lang kung ano talaga ang sisi na yon. Kaya pala bigla kang pumayag na magmana ng kumpanya. Piniling mo ang kapangyarihan at itago ang iyong pagkatao. Hindi ko rin inakala na madali kang pumayag. Minsan nagtataka ako. Bakit ang mga Severino, daling basahin ng mga utak nyo? Kung alam mo na pala lahat, gusto mo magmana ng kumpanya? Hindi ka ba natatakot? Hindi. Kapag ang kumpanya ay naharap sa malubhang problema sa utang, di pwedeng baguhin ang nagmana. Kaya, ang plano niyong gawin akong scapegoat. Ang planong to, hindi naman talaga posible. Sige na, nasagot ko na lahat ng tanong niyo. May iba ka pa bang kailangan? Kung wala na, aalis na ako. Walang galang. Napakawalang galang ba? Marisol Lazo, hindi ko hahayaan na basta-basta kang makawala. Hello? Director Solomon. May isang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Hindi mo alam gaano nakakainis si Rafael Severino. Nag-resign na ako. Sumusunod pa rin siya sa akin araw-araw. Parang ikaw yung bida sa teleserye. Ang sipag naman ni Rafael Severino sa pag-ibig. Matagal na kitang hinana. Ngayon matapang rin siya sa'yo. Naku, wag na lang. Kung mag-uumpisa lang ulit, siguradong aalagaan ko na maigi ang aking anting-anting. Di ko hahayaang makita niya to. Ano ba talagang ginawa niya? Nagulat ka ng ganyan. Parang may sira talaga ang utak niya. Alam mo ba, naghahalo ako ng milk tea, biglang umorder siya ng 100 baso, tsaka nung oras na yon, nakaupo lang siya doon ngumingiti. Tama ka, sobra na talaga siya. Meron pa, nagbebenta ako ng damit, umupo siya doon, tinitignan ako, hindi naman bumibili, tinitignan lang ako. Ang titig niya nakakapangilabot, dahil sa kanya, ilang beses na ako nag-resign. Hindi ko na kailangan tignan. Nakakainis na siya. Okay na. Pumunta ka sa kumpanya ko. Malapit na lumipat ang kumpanya ko. Ilalaan ko para sa iyong isang pwesto. Talaga? Sol, mahal kita. Tignan mo, nung bata ka, hinila mo isang tao. Marami nang nangyari. Ikaw kasi, ikaw talaga yung swerte ng bida. Gusto mo ba? Sumagot ka. President Lazo. Naku, President Lazo. Ano nangyari? Huwag kabahan, magsalita ka lang. Ang aming kumpanya ay may bagong labas na pinakamalaking produkto. Sa normal na proseso, dapat na-receive na ng customer 1 linggo. Pero kanina lang, biglang na-notify na gawa na. Ang delivery date, 2 araw na lang. Ang notice ay noong 1 linggo pa. Sigurado ka ngayon mo to na-receive? Sigurado.
Parang may sadyang gumawa nito. Sheila, samahan mo ang in-charge. Pumunta kayo sa lugar para alamin to. Mas mabuti ma-pull out natin ang goods. Apo, President Lazo. Sol, saan ka pupunta? Kukuha ako ng kapalit ng produkto. Maghanda tayo ng backup plan. Sige, sasama ako sa'yo. Sige, tara na. Oh, Marisol, kumusta na ang mga produkto? Ikaw pala, gusto ko lang sana puntahan ka. Puntahan ako? Kailangan ko ng tulong mo. Ang swerte ng timing. Nabalitaan ng parents ko ang nangyari sa kumpanya mo. Sinabihan nila akong tanungin ka kung kailangan mo ang tulong ng pamilya Gatchalian. Akala ko, tatanggihan mo ito. Bakit ko naman tatanggihan? Ngayon paglutas ng problema, yun ang pinakamahalaga. Lalo na kung may resources pero ayaw gamitin. Hindi ba yun talaga? Ayaw ko malugi sa tito at tita. Tiwala ako sa'yo. Ang mga magulang ko ay tiwala rin sa'yo. Hello, President Cruz. Bakit po kayo napatawag? Narinig ko lang ang tungkol sa'yo. Baka kailangan mo ng tulong. Salamat po, pero kaya ko pa naman. Tama nga ako sa pagtingin ko sa'yo. Pero gusto ko lang magbigay ng paalala. May kinalaman sa loob ng statements. Natatakot ako. May mga taong nagkaisa para manloko. Opo, salamat po, President Cruz. Naintindihan ko po. Mag-iingat po ko. Si Don Severino, nagmamadali talaga. Hello? Miss Lazo po ba? Nakita ko sa balita ang Problema ng kumpanya nyo. Kamusta ka? maaari akong itulong. Salamat, Grace. Ngayon maayos naman ang kumpanya. Kumusta ka ngayon? Okay lang ako. Salamat talaga sa'yo sa pagbabahagi. Hindi na maraming bagay. Nahanap Ko ang sarili kong kahulugan. Kapag may pagkakataon, pwede tayong magkape? Siyempre pwede. Sige, kapag nandito ka na, text mo ako. Mali pala ako. Hindi pala ganong mahalaga ang pag-ibig. Mas malakas pala ako kaysa sa akala ko. Bakit mo ko pinapunta rito? Tama ba? Nalaman mo ng pagkakamali mo. Sasabihin ko sa'yo. Ito ang kahihinat na ng paglaban mo sa aming pamilyang Severino. Bakit ba palagi na lang ang linya na yan? Nakakahiyamang sabihin. May tulong ako sa Gatchalian Group at sa Cruz Holdings. Kaya nakaraos na ako. Ano? Napakaswerte mo ba talaga? Kahit si Hector Cruz na yon, gusto ka ring tulungan. Akala ko, kayo lang ang magka-partner. Ang pagtulong sa akin ng iba ay hindi dahil sa swerte o utang na loob, kundi dahil nagagamit ko ang aking halaga, ang sarili kong kakayahan, pinakamatibay kong sandigan. Sayang lang, ikaw at ang Severino Corporation ay hindi mauunawaan ang katotohanan ko. Bata ka lang, ikaw ang nagtuturo sa akin! Ang dami kong naranasan kaysa sa mga kinain mong kanin! Hindi ko naman nakikita. Tignan natin ang mangyayari. Don Severino, natatakot ako na hindi ka pa makaalis. Anong ibig mo sabihin? Mr. Severino, may report laban sa'yo na nanunuhol sa opisyal ng gobyerno at sangkot sa malaking krimeng pang-ekonomiya. Sumama po kayo sa amin. Umalis ka nang walang aalalahanin. Ang mga ebidensya mo, aayusin ko ng maayos at detalyado. Huwag ka mag-alala, ha? Boss! Tingnan niyo po! Ang Severino Corporation ay nagdeklara ng bankrupt. Chairman Severino, sangkot sa malaking krimeng pang-ekonomiya na aresto. Inaasahan lang? Hindi ko inaasahan ang Severino Corporation pagkatapos ng bankrupt. Ang bobo ng anak ng mga Severino. Si Fernando, parang extra na lang sa pelikula. Si Rafael, sobrang inom habang nagdadrive. Napilay na naman ng paa. Si Diego nag-aaral sa Germany. May nakakita sa kanya. Hirap daw siya sa buhay ngayon. Basta, ginawa nila to sa sarili nila. Ang mga Severino, inuubos nila ang yaman ng mga ninuno. Ginawa nila ang lahat ng gusto nila. Bunga ng kanilang kayabangan. Tama. Oh, tama. Napili na ng admin ang address ng bagong opisina. Isang buong palapag. Buong palapag ay sa amin. Pag andun na, sabihin mo sa HR na itala ang distansya ng empleyado sa bagong opisina. Kung gustong magpalipat ng tirahan o mahirap ang biyahe. Apo, boss! Boss, ikaw na talaga ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Wala pang 1 taon, nabuhay mong muli ang kumpanya natin at umangat ng husto. Napakagaling mo talaga. Ito ay simula pa lang. Ang mga susunod nating hakbang ay mahaba pa.
Hindi ko naramdaman na masama ang magkaambisyon. Gusto kong hakbang-hakbang, umakyat sa mas mataas na landas.